Pero yun na nga po, mataas pa rin kung 12.9 million na mga Pilipino nagsasabing mahirap po talaga kami. Halos 13% na yan dyan, ano? Tama po. So kung halimbawa, yung tinanong, yung respondent ay bahagi ng isang pamilya, ang sinasabi niya, yung pamilya niya ang mahirap. Totoo Hindi po. lang siya. Hindi po per individual. Kung ang tinanong ay isang breadwinner o kaya pamilyadong tao, kapag sinabi mong pag nagsalita siya, ang nire-represent niya hindi yung sarili niya, kundi yung kanyang pamilya. Tama po. So ipagpalagay na lang natin na 5 ang miyembro ng isang pamilya. So kung 13% yan din, halimbawa, magkano yung 13% ng 150 million? 10, mga almost 14 million kong. O times 5 kasi may ano yun. 5 miyembro ng pamilya. Ilan yun? Marami. Baka lumampas sa 40 million yan dyan. So malaking bahagi ng ating populasyon ang nagsasabi na mahirap pa rin sila. Kaya nga sa computation nila kong 46% ng pamilyang Pilipino nagsasabing sila po'y mahirap pa rin. Ibig sabihin, halos kalahati ng ating population. Kasi 46% eh. Ayan po, yung sasabi sila ay poor, March 20 to 24 hanggang June 2024. No, yung borderline 30, medyo yun po 12%, tapos ang not poor. Well, ayon po sa first quarter ito ng 2024 Social Weather Survey, baka naman kako yan ang nagiging trigger para sabihin ng 46% ng pamilyang Pilipino o tinataya pong 12.9 million ang naniniwalang hanggang ngayon sila po'y mahirap pa rin. Ano klaseng paghahanda yan? Pero, naghahanda kayo, ngunit hindi nakahanda ang mga consumers ang gagawin ninyong paghahanda. Bakit nga hindi kayo mag-isip? Mag-isip kayo. Parang paulit-ulit na lang yung ganitong sitwasyon, Kong. Parang ang nakikita ko sa direksyon ng pananalita mo dyan, mas maganda yata yung preventive. Ganun yata sa'yo eh. Medyo nasisiphayo kasi ako, Kong. Bakit ang kwenta nagaganap pagkatapos? Ayan na nga po. Wala bang kwenta na bago nangyari yan, gumawa tayo ng kaparaanan para yung mga mangyayaring mga pinsala ay na-mitigate halimbawa? O nabawasan sapagkat nakapaglatag tayo, nakapagpundar ng mga iba't ibang mga bagay na maaring makapagpapabawas sa pinsala na dulot niyang El Nino. Yan ang direksyon. Tama ka naman eh. Tama ka naman. Kasi nga po, Kong, aywan ko lang, ako ho'y laging hindi bang damdamin ng isang mamamayang Pilipino na bakit ba gano'n? Wala ba tayong magagawa na ibig sabihin, prevention para kapag ka may kalamidad, hindi yung kinukompute natin, ito po ang bilang ng namatay, ito po bilang ng sugatan, ito po bilang na nawala ng tahanan, ito po ang pinsala sa agrikultura, ito po ang pinsala sa ganito, sa ganyan, Kong. Tama naman yun, sapagkat mas importante siguro na makapaglatag ng mga kaukulang mga measures. Para sa ganun ay hindi ganyan karami yung bilang ng napinsala o halaga ng maaring kapinsalaan na naidulot sa ating bansa at sa kanyang mamamayan. Lalong-lalo na dyan kung tutuusin mo na pagkaraniwan na kasing dumarating sa atin yung El Nino, maaring hindi taon-taon. Tama kayo. Ngunit yan ay halos regular na nagiging bisita na ng ating bansa. Sa makapit, pagka na-announce na halimbawa ng Pag-asa na darating ang El Nino, palagay ko naman sa dami na ng mga pagkakataong tayo dinaanan na ng ganyang klaseng panahon. Nakapag-isip na siguro tayo ng mga paraan dyan. Natuto na sa tayo sa karanasan, Kong. Di ba? Kung ang pag-uusapan ay karanasan sapagkat pinagdaanan na natin ang maraming panahon na kinasadlakan niyang El Nino na yan. Medyo, sana kung darating man yan, pakuya-kuya-kuya na tayo sapagkat kabisado na natin siya, hindi ba? Well, ito kayong natapos na po yung El Nino. Ngayon po, pinaghahandaan natin, last quarter daw po hanggang last quarter at first quarter ng susunod na taon, iepekto naman ng severe La Nina. Wala pa pong La Nina ko pero ang tindi na po ng pinsala
monsoon rain pa lamang, pamumuo pa lamang ng kaulapan, ang dami ng binaha sa Visayas at sa Mindanao. Nasabi mo yung La Nina, Jen, nung mga isang linggo pa lang ang nakararaan, Jen. Ako ay dumalo sa isang pagdinig ng isang komite sa Mababang Kapulungan. Okay. Nagkataon naman ang dumidinig ay yung Committee on Legislative Franchises. Opo, kay Congressman Gaston Bunting. Sapagkat may mga prangkisa din yung mga tatamaang mga kumpanya o industriya okay. na may kinalaman sa La Nina. Opo. Nakita ko yung subject matter. Inaalam nila yung kahandaan o preparedness ng mga power utilities. Opo. Ngayon, ako naman, palagi namang pag ako'y umupo roon at nakinig, pinakikinggan ko muna kung ano sasabihin ng lahat ng mga nagsidalo doon. Opo. Pagkatapos saka tayo magtatanong kasi nandun yung Department of Energy dyan. Opo, DOE. Nandun din yung representative ng ERC. Opo. At iba't iba pang mga stakeholders ng ating energy sector. Ngayon, nakakapagtaka nung tanungin ko, nung ako na yung magtatanong. Opo. Kasi medyo sa bandang huli na ako nakarating, hindi ko nakita yung kahandaan ng may ibang distribution utilities, lalong-lalo na yung Meralco dyan. Nako, Di pinasinag nila uli, yun sa kanilang, may PowerPoint sila okay. Napansin ko na yung paghahanda na ginawa nila dyan ay nakaukol lamang dun sa gagamitin na panggatong ng mga generation companies. Opo. Na kung sakasakali yung mangyayari yung La Nina, maaring matatamaan ng pero nakahanda yung ating mga emergency na gensets. Pero ang kanilang panggatong diyan puro diesel. Naku po, disgrasya. Di ang napakamahal yan, Kong. Teka muna kako. Yan naman kako ang mahirap sa atin makapag-isip lang kayo kako ng maaring magamit natin na pansamantalang emergency measure. Opo. Hindi nyo nakako iniisip na yan naman talagang hampas naman sa ating mga consumers. Isipin mo, puro na lang pala diesel naman yan. Inamin na ngayon ng DOE. So sa ibig sabihin kako, yung naisip mo lahat na kaparaanan ang tatamaan naman kako dyan. Yung bulsa kako ng mga consumers, tama ba yan? Tsak yun, Masakit po talaga. Bakit kako nag-isip ka pa ng ikasasakit naman ng kalooban at bulsa ng mga consumers mo? Pangalawa kako, tingnan mo. Binabasa ko kako yung mga measures na inyong itinatatag, meron daw silang mga nakaambang mga emergency solar facilities. Opo. Ikaw naman kako. La Nina nga ang pinag-uusapan Pagka La Nina kako, puro tag-ulan tayo. Ibig sabihin wala kakong araw. Paano gagana kako yung mga yan Kahit na kako may dala-dala kang baterya, pagkamahal-mahal ng baterya na ibig sabihin yan, sapagkat La Nina naman ang pinag-uusapan, sapagkat solar yan, nang nakaimbak sa baterya mo, yan ang napakamahal. Tama ba ako? Tama na naman. So, kahit alam natin na solar kako ay mura din kung ikukumpara mo sa diesel, ngunit dahil wala namang araw, baka hindi rin mapakinabangan. Yung sa baterya lang kako, nakaimbak dyan ang gagamitin. Tama? Tama po. Yan kako yung problema dyan. Ang pang-ano nyo pala kako, yung pang-emergency pala ninyo, ay mga bagay-bagay na hindi rin kako nakasisiguro at kung nakasisiguro man, napakamahal naman pala sa panig ng ating mga consumers. So yun pala ang kahandaan. Nako. Paano kako? Anong klaseng paghahanda yan? Pero naghahanda kayo, ngunit hindi nakahanda ang mga consumers ang gagawin ninyong paghahanda. Siguro tatanong nila, bakit may option ho ba bukod sa diesel? At bakit nga hindi kayo mag-isip? Pinag-uusapan natin base load, halimbawa. Bakit? Yan baka akong solar at saka wind kasama ng base load. Alam niyo naman hindi po pwede yun Ba't palagi niyong naiisip diesel? Kasi yun ang pinakamadali kong, di ba? Hindi kayo kumuha ako ng natural gas. Mas mura naman yung natural gas. Puro diesel. Okay. Di ba? Mag-isip kayo. Kung kinakailangan siguro gumamit na lang kayo ako ng
pukyutan na. Hanib Kung na. nagagamit ang pukyutan, gamitin na ninyo. Total, kayo naman ang nandyan. Pagkatapos, Opo. sabi ko sa ERC, di ba na ako, Madam Representative, meron kayong tuntunin na ginawa na kapag ka tayo ay sinalanta ng anumang kalamidad, meron kayong ginawang tuntunin na yun naman ay magagamit ng mga distribution utilities. Merong limit. Merong limit yung sisingilin nilang kuryente, gasto sa kuryente. Opo. Tama o hindi? Tama, meron daw. O, tinatanong ko, namomonitor nyo po ba ito? Bakit ka ako kapag napakarami ka akong kalamidad ang dumating sa bansa, bakit wala man lang ka akong kabawasan na nakikita ko dun sa singil ng kuryente? Kung umiiral yung ginawa niyong tuntunin. Nako. So, ang totoo pa nga niya, meron pa nga ako sinabi sa kanya, pinaalala ko rin sa kanila. Opo. Sa palagay ko ako, Madam Representative ng ERC, parang hindi ninyo ako minomonitor yung mga tuntunin na nagawa na ninyo. Halimbawa ako, sa isang kaso, naalala ko na meron kayong pinagtibay na yung limitasyon o yung cap nung tinatawag nating return on equity ng lahat ng distribution utilities Opo. ay 13.65% lang, Jen. 13.65%. Hindi ka dapat, pagka sinabi mong cap, hindi ka lalampas doon. Eh, siyempre, opo. Sa mga hanggang doon twin, lang. yung maaaring kitain Opo. ng mga stockholders ng mga distribution utilities ay hindi dapat kanya lumagpas Oho. sa 13.65%. No, yan tanong. Oho. Namomonitor nyo po ba ako yung mga distribution utilities kung yung patakaran na inyong nilagdaan ay Oho. nasusunod? Nako, ikaw, sa abot ng pagkakaalaala ko, lagpas-lagpas na po ata ng 20%. Una-una, hindi siya makasagot eh. Bakit hindi po kayo makasagot? Ibig ba sabihin, hindi nyo minomonitor? Oho. Hindi rin makasagot. Sa mga tweet, kayo po pala, kapag kayo nakapaglatag ng isang tuntunin, wala na kayong pakialam kung yung tuntunin nyo sinusunod. Susundin o hindi. Naku, mali naman yun. Paano ka kung naging regulator? Opo. Di ba? Oho. Pag regulator ka, Oo. ang ibig po sabihin, nagre-regulate ka. Naglatag ka ng pulun. Siyempre, dapat susundin Di ba? yung nilatag mong Kaya nga regulasyon. tawag sa'yo regulator eh. Tama po. Kapag ka ikaw ay regulator at hindi ka nagre-regulate, kundi ikaw ang nire-regulate, iba na po yun. Ibang usapan na po yun. O yan. Baka mapalayo tayo. Meron ka sinasabi yan. Ipunto ko lang. Ngayon kasi kung 13.65 ngayon, ang pagkakalam ko, pinakamababa ata, mga 20% kung hanggang... 22%. Matakin mo yan, mababa pa pa rin. Ngayon, nung tinanong ko, napansin niyo po ba ako, Madam Representative? Ganun ang mga tanong natin, simple lang eh. Opo. Napansin niyo po ba na yun pong Meralco, dati-dati po, dun sa kanyang financial statement, sinasali po yung item na return on equity. Okay. Sinasama po yun eh. Nandun sa billing mo na nga naman, opo. Hindi, doon sa kanyang financial statement. Financial statement po niya. Makikita po nyo sa Opo. website, yung financial statement, meron pong item doon na return on equity. Ito mga kuman ito, mga parameter, mga financial mga parameters eh. Para makikita, masusukat yung financial viability ng isang kumpanya. Tama. Sa mga tweet, isa sa item na nakalagay doon, return on equity. Sa matagal na panahon, nandun yun. Napansin niyo po ba, ma'am, kako? Biglang nawala yun. Tinanggal na po nila. Tapos, hindi, napansin niyo po ba? Hindi po. Pinapansin niyo po o talagang hindi niyo Parang napansin? binabali, wala lang talaga. Titingnan po namin. Nakita mo na yon. Naku po. Ano po ang ibig sabihin nun? Oho. Kung sinabi niya sa akin, natitingnan po namin, sa mga tweet, wala sila talagang... Walang kabalak-balak siguro, no? Hindi, wala silang patakaran o wala silang tuntunin na i-monitor lahat ng kung yung kanilang mga tuntunin ay tinutupad ng kanilang mga kumpanya na nire-regulate. Ay pangit naman yung ganun. Nakakalungkot naman yung Bakit ka pa naging regulator? Oho. Kung hindi mo naman pala ginagawa yung tuntunin, lalong-lalo na po yung tuntunin na para sa proteksyon at kapakanan ng mga consumers. Nang pinag-uusapan po natin ay kuryente. Nako po. Ayan. Pero bakit sabi ata ni Congas, ina-expect niya na
sa susunod na pagdinig, ipaliwanag lahat ng katanungan nyo, Kong. O yun na lang sinabi niya. O sa susunod po natin pagdinig, kinakailangan po meron na po kayong may sagot na po kayo. Yan, oo. Kailangan ba pa sabihin ng chairman yun? Dapat sa bawat tanong mo, meron silang sinasagot eh. Nako, yun na nga ang abangan natin siguro kung maobliga sila sanang sagutin yung bagay na yan. Baka ho kasi baliwalain. Halimbawa, paano kung nalaman nyo, oo nga po, napansin namin, magsimula po noong 2022, halimbawa, wala na po yung inalis na po ng Meralco yung return to equity, return on equity. Ngayon, ang susunod na tanong, ano nangyari ngayon? Ba't hindi mo siya tinanong? Natanong mo ba? Bakit ngayon mo lang nalaman? Bilang regulator, tama nga naman. Ba't kinakailangan ako pang magpaalala sa'yo na hindi mo sinusunod yung mandatong binigay sa'yo ng batas? Regulator ka eh. Bakit ka naglagay ng cap? Ba't mo sinabing 13.65? Sapagkat katungkulan mo na proteksyonan ang mga consumers. Nako. Naglagay ka lang ng ganon. Hindi naman sinunod nung binawalan mo na huwag kang lalagpas dito. Ano ngayon ang ginawa mo? Nasaan ngayon ang tungkulin mo? Yan ang mga tanong na dapat sagutin nila. Masusunod yun, Kong, kahit papaano, hindi ganito kataas ang binabayaran natin sa kuryente. Di ba? Kasi meron silang cap. Isa na yun. Isa na yun. Marami pa ako sasabihin, kaya lang, baka mamaya hindi na tayo matapos sa programa natin. Ay, nako.